Alright mga tol, fighter jets ng Pilipinas i-deploy upang labanan ng air power ng China sa West Philippine Sea kung muling maghaharap mga tol. Pagkatapos ng insidente nitong nakaraan na kung saan nagsiga-sigaan na naman mga tol, itong China pati sa himpapawid ng ating soberanya inaangkin na rin nila. Yan, de-deploy na mga tol ng Pilipinas ang ating mga fighter jets para harapin sila mga tol kung sakasakaling muli na naman silang magsisiga-sigaan. Anyway, itong videong panonoorin natin ay mula kay John Reps. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Madalas natin pinag-uusapan ngayon mga tol yung may kinalaman sa ating soberanya. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kasunod ng insidente sa Scarborough Shoal noong nakaraang linggo, ang pamunuan ng Pilipinas ay magpapadala ng malakas na paalala sa China na may potensyal na FA-50 fighter jets deployment na ang bansa sa tuwing magpapatrolya ang mga air assets nito sa West Philippine Sea. Yun naman talaga dapat yung ginawa natin itong nakaraan mga tol di ba? Diba? Dapat i-intercept din natin sila mga tol kasi nasa airspace natin yan At kung yun talaga yung paniniwala natin, dapat pinaninindigan natin yun. Lagi nga nating ibinibigay na example mga tol Yung nangyaring pag-e-ensayo ng Russia at ng China doon sa Alaskan airspace, di ba? Papasok pa lang sila mga tol doon sa Alaskan airspace na intercept na sila ng fighter jets ng Amerika. So eto, soberanya natin, airspace natin yan, may jurisdiction tayo dyan. Diba dapat may ginagawa tayo sa bagay na ganyan? Kasi ang pinaglalaban natin dyan yung karapatan natin at saka yung seguridad natin. Kasi kung sila itinuturing nilang banta sa seguridad nila, yung ating non-combat aircraft mga tol, ano pa kaya yung fighter jet na pinakawalan nila, diba? Banta sa seguridad natin yan, nagpakawala pa ng flares, diba? Tuloy natin. Ang Philippine Coast Guard naman ay naglabas ng video kung saan makikita ang pagbisita ng China Coast Guard sa mga Chinese Maritime Militia vessels hindi para mag-inspeksyon kundi para makipag-ugnayan at kumain ng sabay-sabay. Kasi tropa talaga nila yan mga tol. Sila, bansa mismo nila nagpapadala ng mga yan. Nagpapanggap lang yung mga yan ng mga fishing boat pero hindi. Diba? Ano nila yan? Funded nila yan. Para mag-inspeksyon, kundi para makipag-ugnayan at kumain ng sabay-sabay na tila matagal nang magkakakilala. Kasama nga nila yan sa nangaharas sa tumahabol sa mga barko natin, di ba? Isa rin yan sa mga nanghaharang Kilala ang China sa pagsasagawa ng mga mapanganib na pagharang ng mga dayuhang sasakyang panghimpapawid ng militar sa international airspace sa East, South at West Philippine Sea tulad ng isang insidente noong nakaraang linggo kung saan dalawang fighter jets ng People's Liberation Air Force ang mapanganib na lumipad malapit sa isang NC-212I light transport plane ng Philippine Air Force sa Scarborough Shoal. Kasunod ng insidenteng ito, sinabi ng kalihim ng Departamento ng Pambansang Depensa ng Pilipinas na si Secretary Gilberto Teodoro na ito ay magiging tuloy-tuloy na pakikibaka para sa presensya at paggigiit ng mga karapatan sa soberanya sa lugar. Saka pattern na rin kasi ng China yon. Kumbaga kahit mismo si Secretary Gilberto Teodoro, basan na niya yung galawan ng China. Tayo nga mga tol sa tagal na natin nagbibigay ng reaksyon at panonood sa kanila, basa na rin natin yung mga movement nila, mga galaw nila mga tol Diba? So ngayon, nagsiga-sigaan sila sa himpapawid, tuloy-tuloy nilang gagawin yan. Pero yun, kailangan nga talagang wag tayong papaporma sa kanila mga tol. Ang tanungin kung anong mga assets meron ang bansa upang makasabay sa mga agresibong maniobra ng People's Liberation Air Force, si Acting Chief Colonel Refill Santiago Soto ng Philippine Air Force Public Affairs Office ay tumugon na ang FA-50 fighter aircraft ay nariyan na isang paraan upang kontrahin ang air power ng China. Kaya sinabi ni Teodoro na kinakailangan ng pag-usapan ang pag-deploy ng FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force para sa pag-escort ng patrol aircraft ng Philippine Navy sa tuwing magpapatrolya ito sa West Philippine Sea sa harap ng lumalaking banta ng China sa rehiyon.
Ngunit ayon naman sa mga analyst ng militar ay maaaring i-escort ng FE-50 ang mga maritime patrol aircraft, pero nagpahiwatig na ang Philippine Air Force ay maaaring hindi gaanong matatag sa bahagi ng bansa na binibigyang diin na kailangan pa ng bansa ng karagdagang mga fighter aircraft nang hindi bababa sa 12 squadron ng multi-role fighter jets upang epektibong maprotektahan ang airspace ng kalupaan. Sa ngayon talaga mga tol, kulang tayo dyan. Kaya nga nagpapahiwatig ng ganyan yung Air Force natin di ba? Pero sa ngayon, syempre kailangan pa rin natin escortan yung ating mga surveillance aircraft katulad niya na nagpapatrolya sa himpapawid. Tulad na lamang ng escort dapat sa ating mga barko every time na nagsasagawa rin sila ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Kasi hindi lang talaga sa dagat mga tol nangaharas ang China. Pero mo pati sa himpapawid pati sa airspace mga tol. Ganon sila kalala. Kaya talagang ang Pilipinas mga tol, kailangan tumugon sa mga bagay na ganyan. Kaysa naman puro tayo diplomatic protesta tapos wala naman tayong napapala sa kanila, di ba? Ngayon nga, China nagpo-protesta sa Pilipinas Alam nyo ba yon? So, sa susunod na mga tol, bibigyan natin ng reaction video. Nagpo-protesta ang China ngayon sa Pilipinas dahil daw sa barko nating ang tagal-tagal na nandoon sa Escoda Shoal. Bagamat binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AFP ng go signal para makakuha ng mga bagong multi-role fighter jets, ay matagal umano ang proseso nito bago makakuha ng bago at ang FE-50 lamang ang kasulukuyan at ang tatanging sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas na maaaring i-deploy ng Philippine Air Force upang hadlangan ang mga posibleng susunod na panghaharas ng Chinese fighter jets. O di ba? Alangan ang intayin pa natin yun. Di ba? Ngayon meron naman tayo sabi nga gano'n ni Roy Trinidad, di ba? Willingness lumaban kung ano man yung meron tayo. O di wag na tayo maghanap ng wala pa. Bumili na lang tayo doon, hintayin natin kung kailan magkakaroon. Pero dapat kung ano yung meron tayo diyan, gamitin nila, di ba? Gamitin nila, tungkulin nila 'yon. Ang Pilipinas ay may 12 FE-50 light fighter jets lamang na pinakapanlaban nito sa himpapawid. Sobrang layo kung ikukumpara sa China na may napakalaking air fleet na binubuo na mabigat na multi-role fighter jets, mas mabilis, mas advanced na lampas sa kakayahan ng FE-50 ng Pilipinas. Kahit sabihing mas magaling ang mga pilotong Pilipino ay maaaring mahirapan pa rin ito dahil sa dami ng mga tauhan at mga kagamitang pangdigma ng China. Yun ang talaga lamang nila mga tol. Sabi nga gano'n ni Secretary Chidoro brute force. Saka malaki talaga puwersa nila, malakas talaga. Pero kapag sila mga tol, nagpumilit na makipaglaban sa Pilipinas, baka matulad lang din sila sa Russia mga tol. Pero syempre ayaw rin naman natin mangyari yun nangyari sa Ukraine, di ba? Ayaw natin yun mga tol. Kaya mas maganda talaga walang laban ng ganyang mangyari. Pero syempre kailangan pa rin natin protektahan yung ating mga nasasakupan. Hirap nung ganung kalagayan Ayaw mo ng away pero kailangan mong dumipensa. Bagamat malabo ang air combat sa pagitan ng Philippine FE-50 at Chinese fighter jets, ang pamunuan ng Pilipinas ay magpapadala ng malakas na paalala sa China na may potensyal na FE-50 fighter jets deployment na at ang deployment para sa pag-escort ay maglalayon sa postura. Samantala, napansin ng Philippine Navy ang pagtaas ng presensya ng mga barko ng Chinese Naval at Coast Guard sa West Philippine Sea. Dumami na Sa naman. ulat na inilabas nitong Miyerkules, sinabi ng Philippine Navy na 9 na sasakyang pangdagat ng People's Liberation Army Navy at 13 Chinese Coast Guard vessels ang nakita mula noong August 6 hanggang 12. Sa parehong panahon, ang nag-iisang Chinese research vessel sa lugar ay naging 2 na ito ngayon. Ang bilang naman ng Chinese Maritime Militia vessels na nakita para sa panahong ito ay 68 na mas mababa kaysa sa 100 na nakita noong nakaraan lang. Pero marami pa rin. Hindi nawala ng 50% o mahigit pa, di ba? Ang problema dito mga tol, yung sinasabi nila na ano lang yan, mga militia vessels lang yan, hindi totoo yun Part pa rin yan ng army nila mga tol Funded yan ng government nila at kilala nila mga tol kung sino-sino yung mga nakasakay dyan.
Ang 13 Chinese Coast Guard vessel naman na nakita sa West Philippine Sea ay 3 sa Baho de Masinloc, 5 sa Ayungin Shoal, 2 sa Pagasa Island at 3 sa Sabina Shoal. Talaga napapalibutan nila tayo, no? Sa 9 naman na barko ng People's Liberation Army Navy ay 1 ang namataan sa Ayungin Shoal, 2 sa Pagasa Island, 1 sa Likas Island, 1 sa Patag Island, 3 sa Sabina Shoal at 1 sa Iroquois Reef. Ang 68 Chinese Maritime Militia vessels naman ay 6 ang nasa Baho de Masinloc, 4 sa Ayungin Shoal, 37 sa Pagasa Island, Dami. 2 sa Lawak Island, 6 sa Panata Island at 13 sa Sabina Shoal. Grabe, ang dami, no? Talagang, yun nga ang estilo ng China mga tol eh. Kaya nagparami sila ng barko at nagpalaki sila ng ganyan ng puwersa eh. Para yung mga inaangkin nilang teritoryo, talagang kalatan talaga nila yun, di ba? Ma-intimidate yung mga bansang gusto nilang apihin. At ang namataang 2 Chinese research vessel ay 1 sa Ayungin Shoal at 1 naman sa Patag Island. Ano, sunod-sunod oh. Samantala naglabas ng video ang Philippine Coast Guard kung saan ang Chinese Coast Guard Vessel 5303 ay gumamit ng rigid hull inflatable boats hindi para mag-inspection sa mga Chinese Maritime Militia na nagtipon sa loob ng shoal, kundi nakipag-ugnayan sila sa mga crew ng Chinese Maritime Militia na tila matagal nang magkakilala. Yan yung mga mga dikit-dikit na militia vessels pinuntahan ng Coast Guard ng China. No, hindi para magsiyasat. Nagiinuman lang sila dyan mga tol, nagkakasiyahan. Sa mga crew ng Chinese Maritime Militia na tila matagal nang magkakilala at sabay-sabay na rin na kumain ng mga ito. Ang Chinese Coast Guard Vessel 5303 ay dumating sa Escoda upang palitan ng China Coast Guard 5901 na isang monster ship ng China. Ang mga Chinese Maritime Militia naman ay matagal na ang presensya sa lugar. Nakaangkla lang ang mga ito at hindi naman nangingisda. Sarap pagtitirahin no? Ayon kay Tariela, malinaw na ipinapahiwatig nito na ang Chinese Maritime Militia ay kinikilala ng China Coast Guard bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang mga operasyong maritime na tumutulong sa pagpasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas at sa iba pang mga bansa. Sinusuportahan ng state-subsidized maritime militia na ito ang China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa pananakot sa mga karatig na maritime state tulad ng Vietnam, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Actually, ebidensya yan. Pero matagal na nating alam. Kasi nga every time na nanghaharas itong mga China Coast Guard, kasama nila lagi yung mga yan. Itong mga Chinese militia vessel, kasama nila yan, di ba? Isa yan sa mga humaharang at humahabol, pati mga nambabangga eh. O ayan, ito na yung ebidensya. Itong mga in-check na to eh, no? Ito yung patunay talagang kasama talaga nila yung mga yan. Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga videong to na napanood natin? Pwede kang magbigay ng komento at opinion sa ibaba sa may comment section natin mga tol. Bilang isang Pilipino, dapat may pakialam tayo sa mga ganitong issue dahil ang pinag-uusapan dito mga tol, soberanya natin. Hindi lang sa ating panahon ngayon to dapat pinapakinabangan natin kundi magpahanggang sa mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Anyway, bilang isang Pilipino, pwede kang magbigay ng opinion mo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.